13 anyos na binatilyo na humahabol daw sa alagang aso. Patay matapos mabundol ng bus sa EDSA. Nakasagasa, tinakasan ng biktima. Mahigit 30 aso nakakatayin daw para gawing asusena na rescue sa Laguna. Isa kinabantay, hindi na naabot ang buhay ng otoridad. Pampasaherong bus nahulog sa bangin sa Bataan. 12 tao, sugatan. Isa pang bus muntik ding madisgrasya sa zigzag road na accident-prone area daw talaga. Pangulong Aquino, 2 taon na sa pwesto. Ano kayang grado ang ibibigay sa kanya ng iba't ibang grupo? Presyo ng LPG bababa ng 11 pesos kada tangke ngayong hating gabi. Mas malaking bawas presyo, asahan daw ngayong buwan. Presyo naman ng ilang gulay, tumoble ang presyo dahil sa pananalasa ng bagyong Dindo sa Baguio. Malaeroplanong itsura ng yate galing Hong Kong, agaw atensyon sa Manila Bay. Balita sa ibang bansa, 50 tao patay matapos sa matinding pagbaha sa China. Sa Arizona, lalaking akusado namatay habang nasa korte matapos marinig ang hatol na guilty. Click sa YouTube, 17 tao natapilok sa hagdan sa isang subway sa New York sa loob lamang ng 1 oras. Ano kayang problema sa hagdan na yan? At sa showbiz, Katie Holmes nag-file ng divorce laban sa asawang si Tom Cruise. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 30 ng Hunyo 2012. Ang maaksong balita. Disgrasya ang inabot ng 13 anyos sa binatilyo ng habulin niyang isang aso sa EDSA, Quezon City. Dead on the spot ang binatilyo matapos ang mabundol na isang pampasahero bus. Pero nakabundol, tinakbuhan ng biktima. Ikwento mo, Camila Badiso. Nanlulumo at panayang iyak ng nanay na ito kasama ang kanyang mga anak sa tabing kalsada sa Kaingin Road sa QC. Bangkay na kasi nang abutan nila ang 13 anyos ng anak na si John Melo Solomon. Dead on the spot ang binatilyo matapos masagasaan alas 2:20 ng madaling araw. Kwento ng mga nakakita, hinabol ng binatilyo ang isang aso pero isang bus daw ang paparating at diretsyong sinalpok ang biktima. Actually, umiwas yung bus ng konti. Ayan yung skid mark ng bus Ayan yung katunayan na may skid mark yung bus. Nagpreno naman yung bus. Ang tiyuhin ng biktima sinubukan pa raw habulin ng bus na nang hit and run sa pamangkin pero di niya na ito naabutan. May plaka raw itong TVZ 346 at napag-alamang pag-aari ng Malanday Bus. Hindi ko alam kung saan na sila nakarating. Nakarating na kami na ito. Nakarating na ako ng Binyan, Laguna, sir. Nakataksi ako. Ibali. Sa sobrang sama ng loob, di na niya natuloy ang kanyang salaysay sa mga pulis. Nakuha naman natin yung plaka. Sigurado naman. Sinusubukan ng tuntunin ng otoridad ang driver ng nakabundol na bus. Camille Abadisio, News 5. Na-rescue ng mga otoridad sa Laguna ang higit 30 aso na gagawin sanang asusena. Pero isa sa mga ito namatay na dahil sa tindi ng hirap na dinanas. Ikwento mo, Christian Reliorta. Nagsiksikan sa maliit na kulungan sa likod ng van na ito ang 32 mga aso. Nang ilabas ang mga hayop, nakitang nakabusa lang kanilang mga bibig at nangangayayat. Ang isang ito mukhang hindi na kinaya ang hirap at namatay na. Isang concerned citizen daw ang nagsumbong sa otoridad, kaya't nasabat ang van sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna kahapon. Paniwala ng otoridad, ibabiyahe ang mga aso sa norte para gawing asusena. Kagaya nga nung mga nahuli natin previously, nung mga nakaraang buwan, so yung mga na-arresto nating suspect, tinuturo nila na dadali nila ito sa norte, specifically sa Baguio City. Nakatakas ang driver ng van base sa papeles na nakuha sa sasakyan. Sa Kalasyaw, Pangasinan nakarehistro ang sasakyan. Inilagay muna ang mga aso sa pangangalaga ng Animal Kingdom Foundation sa Kapas, Tarlac. Alagaan po itong mga to, tapos pag medyo na maganda na yung condition nila,
kakapon po yung lalaki at saka yung babae ilalaygit. Tapos pag maganda na at saka ready for adoption, ipapa-adopt po namin. Patuloy naman ang paghunting sa mga sospek. Alinsunod sa Animal Welfare Act of 1998, posibleng patawan ng mga ito ng 5,000 pisong multa o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Jade De Castro, News 5. Tuloy ang pagtugis ng gobyerno ng Kenya sa mga dumukot kahapon sa 4 na aid worker na kinabibilangan ng isang Pinoy sa Dadaab. Nakadestino sa Kenya at miyembro ng Norwegian Refugee Council ang Pinoy na si Glenn Costes. Nasa refugee camp daw ang grupo ni Costes nang dukutin sila ng mga pinaniniwalaang rebelde mula Somalia. Posibleng nadamay raw ang mga biktima sa sigalot ng Kenya at Somalia. Nakikipag-ugnayan na raw ang Embahada ng Pilipinas sa Nairobi para mailigtas si Costes. Wala ng bagyo pero patuloy na nakakaranas ang pag-ulan ng bansa dahil yan sa southwest monsoon o hanging habagat na umiral ngayon sa western Luzon. Bukod dyan, may na-monitor pang active low pressure area mahigit 1,000 kilometro mula sa silangan ng Mindanao. Malaki raw ang posibilidad na tulad itong maging bagyo at kapag nangyari yan, tatawagin itong bagyong Enteng. Bukas ang umaga ito posibleng pumasok sa bansa. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa eastern Visayas at western Mindanao. Magbabawas ng presyo sa kanilang produkto ng ang LPG Marketers Association. Epektibo ngayong hating gabi ang bawas presyo na piso kada kilo o 11 pesos kada tangke ng LPG. Dagdag good news, masusundan pa raw ito ng hanggang 3 piso kada kilong tapyas ngayong buwan ng July. Bunso dito ng pagbaba ng presyohan sa world market. Sa ngayon, wala pang abiso ang iba pang kumpanya kung susunod sa rollback. Kung bumaba ang presyo ng LPG, asahan naman daw ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Lumobo na kasi ang presyo ng mga gulay sa Baguio at Benguet. Ang ilan nga tulad ng sweet peas, halos doble ang itinaas ng presyo. Ang parsley mula 20 pesos nasa 80 na ang kilo. 10 hanggang 20 pesos ang taas presyo ng repolyo, cauliflower at asparagus. Epekto raw ito ng sunod-sunod na ulan at baha na nakasira sa mga pananim. Mararamdaman din daw ang pagtaas ng presyo ng gulay sa Metro Manila dahil sa norte karaniwang nanggagaling ang mga paninda. Susunod sa aksyon, pampasahero bus nahulog sa bangin sa Bataan. 12 sugatan. Mercedes-Benz nagliyab habang bumabiyahe sa Commonwealth Avenue.